Hello po ulit sa inyong lahat mga kamatsas. Ayan, sinasamantala ko na ang pagkakataong makabakbak tayo ng maraming videos. At back to Prague Masters tayo. Round number 4 ni Prague ay natabla. Ayan, medyo nakarecover siya, no? Magbuhat sa kanyang napakasakit na pagkatalo kay Rapport. Ngayon naman, round number 5, nakaharap niya ang kaniyang isa rin sa matinding kababayan niyang world-class player na si Guradi Vidit. Ayan, makakabawi na kaya siya? Pababangunin kaya siya ni Vidit? Or tuluyan na siyang ibabaon sa pagkalugmok? Yan ang aalamin natin. Ang ginawa ni Prague nag C4, English opening, nag E5, mainline ang pinasok, knight C3, knight F6, knight F3, knight C6. Ayan, normal. Nag G3 at nag D5. Paluwag kagad ng space sa sentro si Vidit, capture. At nag-bishop G2, bishop C5. Ito yung nauusong linya ngayon ng mga malalakas na players. Dati, ano lang yan, bishop E6, mga ganun lang. D3, castle, bishop to D2. At yan po ang new move sa opening theory na ito dahil ang normal lang na ginagawa dito, nagka-castle lang. Pero tingnan natin ang bishop D2. Interesting din naman ang binitawan dito ni Vidit. Iniwas niya kagad ang knight kasi may nakikita akong knight takes E5 na sacrifice na mabibitin yung knight sa D5. At nag A3 muna dito para may B4 mamaya, nag H6 para walang pin bishop G5, B4 inatake na, atras sa D6, castle, A6. Ayan, ingat na ingat din naman si Vidit. Naka A6 na, naka H6 pa, at nag bishop C1. Ayun, para ililipat ng mas kapaki-pakinabang na control ang bishop sa fianchetto B2. Develop, labas lang, bishop B2, queen D7. Ayun, dinoble na. Mukhang i-exchange sa H3 at nag-knight A4. Kumbaga, welcome kay Prague. Sige, exchange mo lang. At nag-bishop H3 na nga, rook C1. Focus si Prague sa knight C5 na paparating, rook A D8, queen C2, rook F E8 at nag-rook F D1, bishop takes, king takes at nag-queen E6. Ayun. Mukhang mag-E4 dito. So at least yung queen naiiwas na sa strong D file ng puti. Nag-E4, pinigilan kagad ni Prague na wag makapagpaluwag ng lubos sa sentro ang black dito. Rook D7, nakiramdam muna si Vidit. Ano gagawin? Queen C4, inamo ng queen to queen pero iniwasan. Ayan. Bakit po kaya iniwasan? Ano ang mayroon kung capturein yan? D takes C4. Okay lang naman. So parang ito lang naman yung naging bukas dyan sa puti. Tapos, hindi pwede mag knight takes E4 kasi may C5. Nakapin ng tore, mawawala ng depensa ang tore sa D7 pag umalis ang knight. So slightly better for white lang. Pero okay pa rin naman ano, kung queen to queen. Pero ayaw ni Vidit ng queen to queen. Queen B3, rook E D8, battery na. Rook E1, umiwas. Queen E8, good move. Bakit kaya good move? Para may aatrasan ng bishop at mag-take effect ang pressure na ibibigay ng black sa D-file. H3, knight H7. Maneuver. Maneuver, ganun ba? Tingnan natin. Knight C3, knight G5, kinapture na. Pasok muna ang knight sa D4, queen D1. H takes G5 at nag-knight to D5. Ayan, para ika-capture na. Maaring ihahataw na yung bishop sa D4 knight. Nag-knight E6, good move, iwas lang. Queen G4. Pressure sa G5. Bishop F8, ayun. Sa dami ng kunatan nila mga kamatsas, position, bad move daw ang bishop F8. Dapat daw ang tira. F6, solid lang para protection sa G5, sa E5 pawn. Pero tingnan natin itong bishop F8. H4. Okay, yan. So alamin naman natin dito, ang atin munang bigyang pansin, bakit hindi kinapture yung libreng pawn sa E5? Ano meron? Mag si C6. Papaalisin. Pag umiwas, bagsak din naman. May bawi din naman. Ganun po yun mga kamatsas no? Kasi pag makikita nyo or matatanaw nyo na yes, makakakuha ka nga ng isang pawn pero mababawi din naman ng ganong kadali, wag mo nang gawin kasi okay lang naman pala kaya dito, gumawa na lang ng ibang paraan dito si Prague para maka-atake. H4 at nag C6, paalis sa knight. Knight B6, inatake ang tore, rook takes D3 at nag H takes G5. Ayan na. Ang nakakatakot nito sa side ni Vidit yung penetration na ibubuhos ng puti ang puwersa sa H-file para ma-atake ang blocking. Yan ang nakakatakot sa side dito ni Vidit sa position na to.
Bishop E7, tineret ang pawn at nag G6 push. So hindi pwedeng capturein. Makukuha yung knight. Bishop G5, tineret. Ayun, kinapture. Queen takes at rook C D1. Okay, nandyan nga pala ang queen. Okay lang yan. Bishop D2. Ayun, another bad move by Vidit. Dapat daw po rook F8. Iwas lang. Threat yun. Oo nga, no. So, rook takes, may queen takes F2. Tapos, ang gagawin, queen F5 sa salubungin. Takes, capture, rook takes F5, and rook E1. Pressure. Ayan. So, halos equal lang, mga kamatsas. So, pero balik tayo sa Bishop D2 na ginawa ni Vidit. Rook E2. Ayun. Dapat naman daw, tira dito ay rook F1. Okay, parang nalalakasan nga ako sa paparating na F4 pero timing lang. Nakahang pa pala yung pawn sa E5, mga ganon. Pero balik tayo, ang ginawa rook E2, Bishop C3, good move, exchange, at nag-knight C4, depensa muna, pressure sa E5, Queen F6, dinipensahan, takes na, Knight E3, ayun, pinaikot, pupunta sa F5, Rook takes A3, inaccept ni Vidit, at nag-Rook D2, ayan, ilalagay ang rook sa D7, Knight D4 binarahan na, Knight F5 pamuwersa at nag A5 ayun. So, grabe no, long game na itong labanan nila. Pero kapansin-pansin na ang daming binitawan dito ni Vidit na mga bad moves. Dapat daw tira dito ay rook A1. Yun nga lang. So, medyo matataas na antas ng mga positional play ang dapat magawa. Yun ang gusto ng computer dito. Malalim nga lang. Nag A5 si Vidit, Knight XD4, capture, good move. At ayun mga kamatsas. So, simple lang ito pero napakaganda ng bitaw. E5, Queen takes E5 at nag-Rook takes D4. Oo nga, no? Simple lang. Pero ang tanong dito, sino ang mas exposed sa atake? Ang White King o ang Black King? Sino ang mas nangangamoy danger dito mga kamatsas? Ayan no, yung Black King, di hamak na mas bukas kumpara dito sa White King na meron pang 2 pawns na shield. A takes B4, wala na talaga. Sunod-sunod ang sabi ng mga Pinoy dito, biyahe. Bumi. Ayun. Dapat daw tira dito King H7. Ay nako, yung nga lang nakakailang yung mga check-check kasi. Wala, ang hirap din kasi pakibagayan ng computer engine. Nakakailang King H7 may mga check-check. Sa human eye, hanggat maaari umiiwas tayo sa mga mache-check tayo, 'di ba? Nakakailang 'yun eh. A takes B4. Ayan, sige po, papasel ko sa inyo ang natumbukang eksaktong timpla na ginawa ni Prag dito. Sa ilang sandali lang, tutuloy kaagad natin. Start. Okay, salamat po sa inyong mga efforts at congrats sa nakakita ng Rook E4 atake sa Queen. Ayan. So lesson dito, hindi ko may mga check tayo, tutuluyan natin ang check, 'di ba? Check nga angat or saan ba angat dito ba? So kailangan kalkulahin. Kung walang mangyayari sa check at parang nag-aksaya lang ng tempo, wag gawin. So ibig sabihin kaya nag-Rook E4 dito, imbis na check, mas malalim or mas matindi ang attacking mabibigay ng Rook E4 na yan. Queen D5 para di makagalaw, nakapin. King H2, good move. Umiwas muna. Rook A2, pressure sa F2. Queen to C8 check. King H7. And Rook H4 check. King G6. Queen E8 check. Kalkulado na pala ni Vidit ito. Ni Prag ito. So pag nag King G5, delikado. May Rook H5, mga ganon. So, ayun nga ginawa. Pero kung check dito, queenless na kung tutuusin, Pero ang ginawa, Queen E7 check, King F5, Rook F4 check, King G6. Ayun, mas accurate yung ginawa ni Prag, mas suwabe. Ayan, at dito po sumuko na si Vidit sa kadahilanang kapag nag King F5 ay mag-Rook G5. Matchas, walang pupuntahan. Okay? At halimbawa kung ang pupuntahan naman after Rook G4 check ay mag King H6, Queen takes lang, matchas pa rin. Okay? Kahit anong gawin, mauuwi na sa pagkamatchas. Ayun. Grabe, nakabawi si Prag, no? Ang kanyang Kuya Vidit na kababayan niya, ang kanyang tinagpas. Ayan, pero katatapos lang kahapon ng round number 6 at nakaharap ni Prag ay si Nodirbek Abdusatorov. Ito po kasi round number 5 Round number 4 ni Prag tabla.
Round number 3 yung ating kapopost lang sa YouTube na naging laro niya kay Rapport na winning na rin siya, bumaliktad lang. Ayun, at dito naka-recover si Prague. At yung round number 6 na isusunod nating i-analyze, tuloy-tuloy ba ang momentum ng pagbawi ni Prague? Yan ang aalamin natin. Susunod kagad natin dito right after na may upload ko itong video na ito mga kamatsas. Sana po natuto kayo. Ayan, at namiss ko po kayo mga kamatsas sa iba't ibang panig ng Pilipinas at sa buong mundo ng mga kababayan nating nakatutok sa mga updates na ating reviews and analysis. Ayan, tuloy-tuloy po ito at humahanap naman tayo ng magandang timing. Pag naman nagkaroon tayo ng timing ay ayun, sunod-sunod dami nating videos ngayon. Ayan, meron lang po kaming tinatapos na proyekto, umiikot po kami, no. So, pag tayo ay nasa studio na, ayun, tuloy-tuloy na uli tayo. Okay? Kaya hindi po tayo nakaka-update ngayon araw-araw kasi wala po ako sa bahay. Ayan, nasa ano po kami, iba't ibang lugar mga kamatsas. Ayan, Luzon, Visayas at Mindanao itong aming napakagandang gagawin update lang po tayo mga kamatsas ha. So maraming salamat sa mga palaging taga-subaybay at sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe lang kayo sa ating YouTube at sa ating mga hindi pa nakakapag-follow sa ating Kamatsas Facebook page, just click the follow button. Type nyo lang po yung follow wage. Ayan, para lagi po kayong updated sa ating mga pinopost na updates. Maraming salamat. Kita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.